Wala palang second placer eh, no? Kaya syempre, bago ho tayo magsimula, palike naman po ng ating video. Napakalaking bagay po sa atin yung mag-like. Nag-i-improve na po kasi naaayos na ang ating channel. Dati, 7 views lang eh. Kaya ngayon, no, maabot na ng 40, 30. Masaya na po ako dyan. Kaya palike ng ating video, sisimulan na po natin ito. Ano ang meron dito? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan at ang karma ay tila humahagupit na rin dahil sa wakas nagdesisyon na rin ang Korte Suprema. Second placer, Pastor Abante, posibleng Nako, second placer, hindi pwede. Paano na yan? Paano na second placer? Hindi pwede. Ito na nga ang sinasabi ko eh. Wala naman kasing vice congressman ano. Kaya iniisip ko din, paano kaya ang diskarte nito? Mamaya malalaman natin lahat. makwestiyon matapos ang kumpirmadong Supreme Court ruling. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification Pinas News Insider, nakalagay po yan sa description. Welcome back po. bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila posibleng ma-disqualify umano sa pagkakongresista at ang karma'y tila unti-unti nang mararamdaman di umano ni Pastor Benny Abante. Matapos ang Baka naman ibendalo pa nila yan ha. Bawal na ha. Walang second placer. Ito na pala, lumabas na. Baka naman ipilit nyo pa rin paupuin yan ha. kaliwat ka ng di umano'y pangbabatikos nito sa pangalawang pangulo na si Vice President Sara Duterte na halos taplakan na ng lupa ng gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Ayon pa sa kumpirmadong balita, breaking, second placer Pastor Abante posibleng makwestiyon matapos ang Supreme Court ruling. Posibleng muling maungkat ang usapin sa pagkakadeklara kay Manila 6th District Representative Bien Venido Benny Abante Jr. bilang nanalo. Sorry na, shout out. Kahit pumangalawa lamang siya sa butuhan. Kasunod ng Oh, yun ang iniisip ko. Paano yun? Di ba? Paano na lang yun? Eh, wala naman kasing vice congressman. Basta malalaman nyo mamaya, mga kapatid, panoorin muna natin itong karma ni Abante. na desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tinatawag na second placer rule noong Agosto 26, 2026. Denied with finality ng Supreme Court in bank ang motion for reconsideration ni Dato Pax Ali Magunda Dato. Kaya pinagtibay ang naunang ruling na walang batas na nagbibigay sa second placer ng otomatikong karapatang ideklarang panalo kapag na-disqualify o napatunayang ineligible ang kandidatong nakakuha ng pinakamaraming boto. Sa 2025 Manila Congressional Race, nakakuha si Luis Joey Chuauy ng 64,746 na boto laban sa 63,358 ni Abante. Sa mga hindi nakakaalam, dinisqualified po yan yung kalaban po ni Abante. Yun po dapat yung nanalo. Yun po dapat yung nakaupo. Minajek na naman siguro eh. Ito'y sariling opinion ko lang ha. Sana kung talagang may may ma-disqualified or na-disqualified yung una, di sana hindi nyo na pinatakbo. Pinatakbo nyo pa di sana una pa lang inasikaso nyo na yan. Yun na nga lang yung mga magiging trabaho ng COMELEC ang haba-haba ng preparasyon dun sa darating na eleksyon. Nung nanalo na, tsaka pa din disqualified. Diba? Ayun man, kinansila ng COMELEC ang CUC ni Uy dahil sa citizenship issue at diba? kalaunan ay idiniklara si Abante bilang duly elected representative. Dahil dito, maaring muling mapag-usapan umano ang sitwasyon ni Abante kasunod ng desisyon ng korte laban sa second placer rule. Matapos ang balitang ito, tila iniugnay ng ilan sa ating mga kababayan karma niya na yan. ang naging pagkapanalo ni Benny Abante na tila pilit di umano at hilaw dahil klarong-klaro pa sa sikat ng araw kung sino ang totoong nanalo kung pag-uusapan ang numero ng butuhan. Uy, pag-usapan natin ito kasi apektado si Congressman Abante dito. Naka? Yawa kang matanda ka.
Ang matanda ka. Bilis ng karma, no? Hanap ka ng hanap kay BP Sarang, hayop ka. May sarili ka palang problema. O ngayon, hanapin mo si BP Sara. Di ba? Si BP Sara, hinahanap po, nagtatrabaho sila ng maayos yung OBP. Kahit nasa ibang bansa si BP Sara o kahit humilata siya dyan, pwede niyang kontakin yung Office of the Vice President para magtrabaho sila ng maayos. Ulo si BP Sara, utak si BP Sara ng Office of the Vice President. Yun ang pagkakaalam ko. Diba, madali lang naman yung kahit ang technology natin, putya, lumalago. Kasi ikaw nandoon ka pa rin nasan si BP Sara. Bakit? Hindi mo hinahanap yung presidente? Kupal, no? Kaya yan tuloy. O, paano na yan? Ikaw pa rin bangkong? Wala ka na sa eksena eh. Gulat nga kami, pinanalo ka second placer. Wala naman palang ganun. Ito naman Supreme Court, ang tagal-tagal. Nakasweldo na yan ng maraming beses, oh. Diba, no? Mayayari ka dito. Yari. Nag-release ng briefer ang Supreme Court at ang sabi ng kanilang tagapagsalita, may ruling na ang Korte Suprema sa kaso ni Pax Mangudadato at inabandona na nito yung second placer rule. Adoy. Paano na yan, Abante? Wala na. Hanapin mo na lang si BP Sara ulit. Yung bang, yung sunod na nakakuha ng mataas na boto, ang idinideklarang panalo, kung Mali nga yun eh. Mali daw po yun, mga kapatid. Kasi nga nagkakaroon ng botohan. Hindi porkit na na disqualified to. Ganun-ganun na lang ba yun? Hindi. Hindi dapat ikaw kasi ayaw na sa'yo ng mga majority ng mamamayang Pilipino. Yung una, dapat yun yung panalo. Kaya nangihinayang kami ba't na-disqualified eh. Sana noon nyo pa din-disqualified nung hindi pa nga nagsisimula yung, yung eleksyon. Haba-haba ng preparasyon eh. sakaling nadi-disqualify yung isang kandidato. Dito, sinabi ng Supreme Court, it is not the second placer who should be proclaimed as governor. It should be the vice governor. Local government ang pinag-uusapan dito. So meron talagang rule of succession. Ayun. Ang mga local government, di ba? Hindi ko lang alam kung sa Congress kakaiba dahil alam naman natin na si Benny Abante prinoklama dahil na-disqualify si Uy. Oo. Second placer lang si Abante. Pero mo ngayon lang lumabas na hinahanap pa si BP Sara. O ayan, baka ma-disqualified ka na ng tuluyan kasi wala ngang second rules. Anong gagawin ngayon ng Comelec? Paano niya ngayon mamagicin yan? Paano ngayon yan? Kung i-istriktuhan ang ruling ng Supreme Court na walang second placer rule, aba, hindi ka dapat congressman yawa ka. Ang sarap ng tawa ni Kuya. Panis! Yari kayo ngayon. Dapat. Dapat hanapin mo na lang si BP Sara. Hanapin mo nang hanapin. Bahala ka sa buhay mo. Grabe. Tumanda na lang ng ganyan, Wala ka dyan. Sabi nila kapag matatanda daw, kailangan galangin. Hindi pala ganun, Ngayon ko lang naiintindihan na depende sa tanda. Siguro ito lang yung matandang parang ang hirap kong galangin eh. Nahihirapan ako. Kasi hindi naman siya honorable, hindi naman siya nanalo eh. Di ba? Ang daldal mo pa namang hayop ka. Yari ka, loko. Hindi pa naman natin alam kung merong petition o kung merong question. Ano pang ipipetition? Itong Supreme Court din kasi. Salamat po Supreme Court Pero po siya, bakit ganon? Bakit ho? Ganon ba't ang tagal? Alam mo? Yun, regarding sa kanyang proclamation, ha? Hindi pa natin alam. Pero, meron pa naman oras. Pero kung istriktuhan, it is as if, kung pareho lang kung pareho lang ang ruling ng isang congressman as a local government na
hindi dapat yung second placer ang pinoproklama. Abay, bye-bye, baby, bye-bye. Ay, Abante, abante. abante atras. Atras, atras. Kingdom day, kingdom come. Awanan. Sayang ang bayot. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong ruling ng Supreme Court na posibleng makaapekto. Sa mga bagong pasok dyan, mga kapatid, papindot ho ng like. Napakalaking bagay ho sa akin na pipindot kayo ng like dyan. Kasi timo, nagkukorenta na tayo. Dati, 7 lang tayo nanonood nila Sorina, Lokreng. Oh. Pero ngayon, umabot na tayo ng 40. Malaking bagay po sa akin yan para tuluyang mag-heal ang ating channel. Kay Congressman Benny Abante. Dahil nakaupo lang siya dyan dahil sa second placer siya. O ito, Oo. siner ni Professor Malo Tikia, sabi niya, about time. Supreme Court PH, post ng Supreme Court. The Supreme Court in bank during its session August 26, 2026, acted on yung kaso ni Mangundadato versus Commission on Elections by denying with finality the motion for reconsideration filed by Dato Fax Ali is Mangundadato, affirming its earlier ruling that upheld the cancellation of his certificate of candidacy for governor of Sultan Kudarat and abandoned the second placer rule. Second placer rule. The Supreme Court held that the resulting vacancy should be filled by the vice governor. The second placer rule refers to the practice of declaring the candidate who received the second highest number of votes as the winner after the candidate with the highest number of votes is later found disqualified or ineligible. Ayun. Mangundadato, in his motion, insisted that the second placer rule has clear basis in law and should not be abandoned. Ooh. The Supreme Court reiterated that no law authorizes the second placer rule. It emphasized that the Constitution recognizes as elected only the candidate who received the highest number of votes. Aha. The Supreme Court explained that when the winning candidate is later found ineligible to hold office, Oh. a permanent vacancy arises. For local elective positions covered by the Local Government Code, the vacancy is filled through the rule of succession, not by proclaiming the second placer as the winner. Accordingly, the vice governor succeeds the position of governor for the remainder of the term. The Supreme Court clarified that its ruling is... ayan. Final na yung decision ng Supreme Court. Pag na-disqualify yung, example, governor, Pag final na, wag nang ungkatin, ano? Kumbaga, oy, abante, alis ka na dyan. alis na. No, ganun sa mga bagong pasok dyan, palike po ng ating video, malaking bagay po yun. qualified siya. Hindi pwedeng mag-take over yung second highest number of votes sa Oo. governor. Oo. Ang ruling ng Supreme Court, it should be the vice governor, yung elected vice governor Vice Governor. ang mag-take over. Kasi Oo. hindi pwede ang second placer. Ngayon, sino magiging Vice Governor? Di ba? So ngayon, dito tayo sa kay Abante. Kasi itong dinesisyonan ito is local position. Kay Benny Abante, national elective position.
Apektado ba si Abante? Ito, nakalagay dito. Oo nga, no? Oo naman, apektado The dapat. Supreme Court clarified that its ruling is limited to local elective positions covered by the local government code. The case did not address the application or non-application of the second placer rule or succession rules to national elective positions, as these issues were not raised before the court. However, the Supreme Court stressed that succession for national elective positions like president, vice president is governed by. The Supreme Court also clarified that its ruling applies to pending cases, emphasizing that second placers have no vested right or entitlement to be declared winner. Okay. So, ganito si yung natalo, Oy. Joel Oy ba yun? Yung natalo. Yung Hindi, disqualify. nanalo sa 6th district, na-disqualify lang siya. Kaya nung na-disqualify siya, ang COMELEC na ang nagtalaga kay Benny Oo. Abante as congressman. Yung Comelec lang. Ngayon, itong natalo, itong na-disqualify na si Oy, Oo. because of his citizenship ata, nag-file ng motion sa Supreme Court, petition. So, to me, may pag-asa itong si Oy. Ay, oo. Pwede. Didesisyonan niya ng Tapos titingnan yung mga papel, 'di ba? Tignan yung mga papel kung karapat dapat ba talagang maupo o baka dinisqualify lang dahil sa pamumulitika. Titignan ngayon yan ng Supreme Court. Ngayon, pagka maayos naman talaga at okay naman, paupuin ang dapat paupuin. 'Di ba? Paupuin. Kaya wag magkumpiyansa si Congressman Abante kasi may precedence na itong kay Magunda Dato. Second Nice. placer rule is why nada. So, sa aking opinion, sa 6th District of Manila, dahil na-disqualify itong nanalo, dapat magkaroon ng special election. Ayan. Kasi, hindi naman nanalo si Abante. Oo. Second, Tapos ayusin lang yung mga papel ni Uy, no? Sino ba yun? Yung nanalo talaga dapat, yung dinisqualified. Ayusin lahat. Tapos magkaroon ng eleksyon. Matututukan talaga yan kung magkakaroon ng dayaan o talagang legit na mananalo. Yan ang magandang laban. Pero dapat panalo na COMELEC lang ang naglagay sa kanya dyan. Oo, hindi taong bayan ang naglagay. COMELEC. Sinusuka na siya. COMELEC lang, di ba? Alam naman din siguro ng COMELEC na walang second placer Parang nasa rules na nga yun Di ba matagal na ho tayong nagkaano kasi nanunod ng mga ganitong balita. May mga rules ho yan talaga na wala ho talagang second placer. Walang ganun. Diba? Okay, tuloy po tayo. Rin po ang inaasikaso nila. Hindi yung baha at ang kahirapan ng mga Rolando, shoutout. Dapat batas ang sundin. Correct. Pilipino. Ay, naku talaga, oo. Natatawa lang ako. Abante, paano ba yan? Kinikengkoy ka na. Ang dami nang natatawa sa'yo. Taragis ka, hanap kay BP Sara. May problema ka pala. Second placer. Elected ng ano pa tawag dyan, COMELEC. Hindi ka pala talaga gusto ng taga sa inyo. Ngayon, hanapin mo. Asan si BP Sara? Binabagyo na Gagi ang putik nan talaga. Wala na, matandaan na to. Sorry, ginagalang ko ang mga matatanda. Pero ito, hindi ko mawari. Pastor pa naman. Pero nangangamba ko, tataas na naman ang diesel sa susunod na linggo. Yun ang nakakangamba.
Aray. Naku po. Sayang ang bayot. Hindi niya ma-resolve yung pagkautal niya. Ayan. Malapit na yan. Uy, sabi ni Rafi Tulfo disappointed daw yung taong bayan Oo. dahil nilustay daw Oh, ng Office of the Vice President yung pera ng taong bayan. ay gago pala siya. Yung tulpo-tulpo. Ano ba yan? Ano bang nangyayari sa tulpo? Di ba dati maganda naman yung hangarin nila? Anong nangyari? Pucha, bakit biglang umitim? Mga tarantado, ano? Ako natatarantaduhan ako sa kanila, ha? Parang ang sira ulo nyo. Taragis na tulpo yan ng pucha. Totoo ba sinabi ng tulpo? Kung hindi sinabi ng tulpo to, kalimutan nyo yung sinabi ko. Pero kung totoo na sinabi ni Rapi Tulfo na nilulustay, pucha, nasa hearing kayo, tapos magsasalita kayo ng ganyan. Alam ko hindi pwede na yung ganun. Binalaan na kayo ngayon ni Chis Escudero, di ba? Grabe, Tulfo, sumbungan ng bayan pagdating. Pucha, kala namin magtatrabaho to pag binoto ng taong bayan. Pagdating pala sa ganyan, magiging ano? Kwak, 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 kwak. Kwak, kwak. Mga duwag, mga walang bayag. Kung talagang mahal nyo ang taong bayan, banatan nyo yung mga tiwali. Hindi si BP Sara, tinutino ni BP Sara eh. Alam nyo rin na matino si BP Sara. Ang problema, pucha, baka kasi malaki ang pera ng sweldo. Yan. Kaya na BP Sara kayo ng BP Sara, pucha. Matatapos termino nyo, pucha, wala kayong ginawa kundi puro BP Sara na lang kayo ng BP Sara. Di ba, Sorina? Mga siraulo talaga ang mga tulpo na yan eh, sabi ni Sorina. Oh. Oo, kahit ako sasabihin ko din eh. Tanong ko lang nga, ano bang nangyayari sa inyo? Pucha, dati sumbungan ng bayan. Nilisip ng mga taong bayan pag ito naiupo pa to bilang senador, mas may kapangyarihan to, matutulungan pa yung mga taong bayan. Taragis ng banat sa BP Sara. Kung talagang, iba kasi alam mo, hindi porket matalino ka na, mabuti ka ng tao. Hindi sukatan ang talino para maging mabuti kang tao. Pero sabi nga nila, kung talagang matalino ka, dapat alam mong kakampi ka doon sa tama. Kasi merong ibang mga matatalino na ginagamit po nila sa kagaguhan, katarantaduhan at pagnanakaw. O hindi naman kaya nakikisahod kayo. Sumasahod, ibig sabihin, sinasahod nyo, yung mga ganun yung maraming tubig. Yung tubig, yun yung parang mga natatapon na pera. Sumasahod kayo para lang meron din kayo. Inan nyo, ang yayaman nyo na. Mapipera na kayo, sagana na kayo sa buhay, pero kaban pa rin ng bayan ang inaatupag nyo. Para sa mga ano yun para sa mga buaya. Ngayon, tulpo, kung talagang aminado kayong buaya kayo, hindi para sa inyo rin yun. Kung buaya kayo, buaya ba kayo? Kami yung mga ordinaryong tao. Lagi kaming nanunood para makita namin ng totoo, tapos ang mga ipinapalabas ng mga bias media ay puro BP Sara din. Grabe, tulpo. Mahiya naman kayo ang mahiya, ang Sorry kasi dati idol ko yung mga yan, noong mga panahon na tumutulong. Habang tumutulong sila, sabi ko maganda to pag umupo to sa national posisyon. Dahil nga magkakaroon ng mas magandang kapangyarihan para mas matulungan pa o gumawa ng mga batas. Pero ano ginagawa nyo? BP Sara. Si BP Sara, tagalustay. Tanginan yun. Hoy! Mr. Stupid! Disappointed yung tao sa'yo. Kami ang disappointed. Yon, narinig nyo? Kami ang disappointed sa inyo kasi biglang nagbago ang ihip ng hangin. King-inan yung mga buaya kayo. You are barking at the road. Shoutout, babes. Welcome back. Sensya na, medyo nahahiblad ako sa mga taragis na mga buaya na to. Mga gunggong, tulpo. Nadismaya daw kasi ginastos ni BP Sara yung kaban ng bayan. Tangina nyo. Ginastos yung kaban ng bayan. Paano na lang yung bilyon-bilyon? Ba't ayaw nyo magsalita patungkol dun?
May trillion pa. May billion pa. Ayaw nyo magsalita. Puro kayo nakapokus kay BP Sara. Ano kami, tanga? Oo, nilustay na. Lustay kasi yan si BP Sara eh. Hindi porket dati kaming naniniwala sa inyo, maniniwala kami habang buhay. Gago. Hindi ganun ang buhay, sir. Di ba? Sorry ha. Naiinis lang ako eh. BP Sara naglustay 140, magkano 125 million. Tapos sabi daw di umano ha. Araw-araw gumagastos ng 25 o 20 million per session ng hearing. Gago ba kayo diyan? Tangin naman may mga pinag-aralan 'tong mga bugok-bugok. Sorry ha. Nabubugokan talaga ako sa kanila ha. Tangin, alam nyo na walang kasalanan si BP Sara eh. Ang dami na nilang mga pinagsasabi eh, pero wala pa rin eh. Dapat ang sinasaalang dyan, flood control. Flood control. Sinong dapat managot? Yun, bilyong-bilyong pondo yun ng mga nalulustay eh. Bakit si Tulfo hindi magsalita na nangihinayang kami? Ang kaban ng bayan ay sinisira ng mga buaya dahil dyan sa flood control. Pero anong nakikita natin? Binabaha sa Metro Manila. Sino sinisisi? Davao City! Davao City, di ba? Basa muna tayo mga kapatid. Okay lang yan, host. Dudurugin natin yan kasi nungalingan ng mga kawatan ng mga hayop na yan. Tinugtungan ko na, babe. Sasayang ka na. Karagis kasi sila eh. Sabi ni Sorina, ang dapat singilin mga senador, mga nagturo ng magandang, dapat silang mga senador ang mga magturo ng magandang asal sa mga karaniwang mamamayan maliban sa dapat mabuting lengguwahe sila. Ngunit iba pala ang tinuturo nila. Tayo ng tinuturuan ng kabastusan, mantakin mo, poser pala yan. Sila ng robos. Robos, no? Oh, pampatayo, no? Maganda ba yung pampatayo na yon? Maganda ba yon yung pampatayo? Yung mga pang daw yun eh, pang pag no? No, pang ilang kaya yung gano'n na yun? No? Sinaalala ko dati, tinanong ko yun sa kaibigan ko eh. Sumalangit nawa yung kaibigan ko na yun, tinanong ko siya, okay ba yung ganyan? Bata pa yun eh, mga parang dati, edad pa lang ng 20 plus eh. Sabi ko, bata ka pa, di ba pang matanda yun? Sabi ko ng gano'n, Hindi, pwede yun. Mas ganado daw, sabi ng gano'n. Siguro kaya si Tulfo, ganado. Hindi na sila nahiya, Alam nyo bakit? Ay, sa mga bagong pasok, palike po dyan, Sa mga solid Duterte, lalo na. Tulungan nyo po ko sana maibalik yung channel natin ng maayos, Papindot lang ho ng like, napakalaking bagay nyo. Biruin nyo, hindi na sila nahiya ang kakapal ng mga mukha nilang tong mga hayop na buaya na to. Mga, tingnan nyo talaga. Sisi kay BP Sara. Biro nyo, ang dami-dami ninyo dyan. Sobrang dami ninyo. Ngayon ko nga lang nalaman, marami palang kurakot, Ang dami ninyo, tapos isa lang kalaban nyo, pamilyang Duterte o si BP Sara nga lang talaga eh. Hindi kayo nahiya. Ang tatanda nyo na. May mga posisyon kayo sa gobyerno, nakakapit kayo sa tore. Ibig ko sabihin tore, hindi si tore Nakakapit kayo sa kapangyarihan. Tapos ang binabanatan nyo, isa lang. Tangina, di na kayo nahiya? Nandun ba lahat ng korupsyon sa flood control? At iba pa? Tangina, ano pinaglalaban nyo? 125 million na ginamit naman pala sa foods at saka sa gamot at kung ano-ano pa. Basta, sabihin na natin may mali. Ka-impeach ba yon? Mga hayop kayo? Impeach ba yun? Di ba hindi? Ito yung mga buaya, ba't di kayo magsalita? Mga buaya, mga congressman, kinginan yung lahat. Dapat may ganun din kayo eh. Pero wala, nakatuto kayo kay BP Sara, yung ombudsman. Epicenter daw ng yung flood control, yung daw. Yung issue ng corruption sa flood control. Sabi niya, Davao City daw. Noon pa daw, nung panahon ng Duterte. Ano ba tong mga to? Mga Tulfo, poser ng robos. Si BBM protector ng mga chenilin. Di natin sasabihin, malay mo. Di umano lang naman yan, Alam mo yung mga yan kasi pinapatanggal na nila yung Facebook o ibaba na nila dito sa Pilipinas kasi hindi nila matanggap yung mga pinagsasabi ng mga taong bayan. Yung mga tawa sa kanilang mga Facebook
dinidisable nila. Once na dinisable mo yung tawa o yung comment doon sa Facebook mo, pag nagpo-post ka, ang ibig sabihin lang nun, taragis, nasasaktan ka ng todo-todo. Ang sakit kasi yung taong bayan ng kalaban mo. Diba? Pero yung magpo-post, kahit ang dami-dami nyo ng trolls, ang dami nyo ng mga taga-hire para mag-likes, hindi nyo pa rin kaya yung taong bayan na nag-ha-ha-ha-ha doon sa inyong mga Facebook. Boom, ang sakit nun. Pero abante, dapat ka nang umalis dyan. Kung ako sa'yo, no? Ako halimbawa, ay hindi naman ako nanalo. Tanggapin ko. Kasi hindi ako pwede. Kasi nga, hindi naman talaga ako gusto ng tao. Ayaw ko na sa posisyong ito. Dapat ganun. Baka mahalin ka pa ng tao kasi tumatanggap ka ng iyong pagkatalo. Pero kung uupo ka pa rin, bullshit, di ba? Nakakainis. Alam mo kasi, pagka matanda ka na, mas malawak ang pag-unawa mo. Wala pa naman yan sa stage na yung nag-uulyanin na. Wala pa yan. Nakakapagsalita pa ngayon, nahanap pa si VP Sara eh. O, tuloy muna tayo. Then, naiinis lang ako na, titrigger ho talaga ako kapag tangina, tulpo ka, tapos sisi mo, Duterte na naman. Kala ko para kasabayan, mabuti na lang lumabas ang tunay na kulay ninyo, mga hayop kayo. No, mabuti naging ganyan ang kulay ninyo. Si Ben Tulfo na lang ata matino, sana wag din yun mahawa, no? Love ko yun. Mula pagkabata ako, pinanonood ko na yun. No? Yun talaga matagal na yung bitag. Ewan ko lang, sana minsan magsalita din sila sa mga kapatid nila. Minsan kaltukan nyo ulo. Ben Tulfo, minsan ganun ninyo, pak! Uy! Yung ilan yung mga pinagsasabi nyo. Ayan o, kaban ng bayan inuubos, bilyon-bilyon, ayaw nyo magsalita. Tapos ngayon sasabihin nyo, BP Sara, no? Nag-lose tie. Bukok, di ba? 1 trillion ang nawala sa flood control. Hindi mo man lang tinawag na stupid si Marcos. Oh, di ba? Pinirmahan niya yung GAA. Hindi lang yan, marami pang mga 2024, 25, 26, yung mga budget, di ba? O may nararamdaman ba kayo? Wala. Tapos si BP Sara lang. Kupal. O, Kapitulo 1, 3-4 ng Babes. Mga sabi ng mga chismosong loyalista, magugutom daw ang mga trolls at vlogger ni Duterte kung tatanggalin ni Bangag ang FB. Bugok ka na. Sira. Sinabi nila yun? Ma'am Babe, sinabi nila yun? Ibaban ang Facebook dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam ko kahit paano naman may alam tayo sa ganyan. Konti lang. No? Pag binan ang Facebook sa Pilipinas, binablock lang nila yung Facebook. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng account sa Facebook. Halimbawa, pumunta ka ng ibang bansa, pumunta ka ng Singapore, o kalapit karatig bansa natin, hindi naman ban ang Facebook doon. Pero may account ka sa Facebook. Pag nilagin mo yon at inopen mo yung cellphone mo o computer mo, may Facebook ka pa rin. Pwede ka pa rin mag-vlog. Paano yan? Pupunta pa kami sa ibang bansa para mabuksan namin yung aming Facebook. Merong mga VPN na tinatawag na inilalagay sa mga cellphone para magmukha kang nasa ibang bansa. Halimbawa, mga NordVPN at kung ano-ano pang mga VPN na may bayad. At meron ding mga free. Download na kayo mga kapatid. Type nyo lang 1.1.1. 4 na 1 na may tigda-dot bawat isa. 1.1.1.1. Tapos i-download nyo yun for cellphone or kung ano pa man. Yun. Pag binuksan mo yun, inopen mo yun, pwedeng nasa ibang lugar ka na. I-imaginein ng VPN na yon, ilalagay ka niya kunwari or dummy. In-explain ko pa ba, no? Pwede rin, no? Explain natin yun, no? Para kang nasa ibang bansa, halimbawa, nandito ka sa Pilipinas, gumamit ka ng VPN, lalo na sa mga games, may mga ganun, no? Gumamit ka, kunwari, pipiliin mo doon, Japan. Wow, social, Japan. Nasa Japan ka. Pero nasa Pilipinas ka, pero gumamit ka ng VPN. Pag inopen mo yon, di bukas na naman ng Facebook. Full kung ibablock nyo. O sabihin na natin,
ano kasi yun eh, hindi naman problema natin yung kahit iba nila yung Facebook kasi maraming paraan at magagalit lalo ang maraming kabataan. Ngayon, sige, sabihin muna natin na ibablock na nila. Anong saysay? Nawala ba ang krimen? Humupa ba yung bahata ng kada tag-ulan? Malilinis ba ang mga sandamukal na na basura? Mawawala ba ang korupsyon na halos bilyon-bilyon, daang bilyon na pondo ang nawawala? Mawawala ba yung mga yon? Pag na-impeach nyo si VP Sara, mawawala ba ang korupsyon? Sabi ni alam ni gumagamit din ako ng VPN. Wala na, finish na. Si Babes nga gumagamit ng VPN. Yung iba alam na din nila yon. Lagay nilang dun nila sa App Store or sa Play Store VPN. Tapos na ang laban. Wala na. May account pa rin tayo. Huwag kayong magpapanik. Huwag kayong mag-alala dun. Walang problema yun. Kaya lang sila nagkakaganyan kasi nasasaktan yung mga damdamin nila. Kaya gusto nilang tanggalin yung Facebook. Paano na lang yung iba? Sige, sabihin na natin yung kaming mga nagbablog paano na? Teka. YouTube nga pala ako, no? YouTube nga pala ako. Hindi, sabihin na lang natin sa mga Facebook paano na lang yung mga ibang yun na lang ang hanap buhay. Mga vlogger na dun nagsimula para makapagtrabaho. Halimbawa, yung mga nagbibigay ng mga tutorial, yung mga magagandang aral, although meron talagang mga masasama, pero paano na lang yung mga dun na lang umaasa sa Facebook, di ba? Na dun sila sumusweldo. Paano na lang sila? Isipin nyo nga yun. Binash lang kayo sa Facebook, dinudumog lang kayo, nagbalat sibuyas na kayo, tapos gusto nyo nang posibleng tanggalin itong Facebook sa Pilipinas. Napakagunggong na di ba? Hindi mo maganda yun. Elena, shoutout sa'yo. Ako YouTube din. YouTube din. Tama, YouTube tayo. Dito hindi nila magurgur ang YouTube. Pansin ko nga, ewan ko. Sa Facebook nagugurgur nila eh. Pero yung YouTube po, kahit murahin sila ng murahin, hindi talaga nila magurgur eh. Kahit pa nung unang nung panahon pa ng Uniteam. Naalala ko may vlogger na sikat na talagang hindi nila magurgur pagdating po sa YouTube. Okay, ito pa. Sabi din ng mga loyalista, mga professional daw ang mga BBM vlogger. May itsura din, nagsipilyo at yung sa grupo. Pangit tayo, wala tayong magagawa. Pangit tayo, wala tayong magagawa. Kung sila na mga pogi, sila na mga presentable, sila na mga professional. Biruin mo, professional pa sila, ha? Salamat. Inaamin natin yun. Sila na professional, sila na matatalino, wala akong doon sa mga, kasi may mga kuya din ako sa mga taga-kabila. Taas dalawang kamay ko. Wala. Kung gusto nyong ganyan kayo, wala namang kaming magagawa eh. Kung dyan kayo, wala kaming magagawa. Kanya-kanyang paniniwala yan, pero walang personalan sa sariling buhay. Halimbawa, si ganito, gaganyanin mo, walang ganon. Ako, wala rin akong personal na galit sa kanila. Kasi yan naman ang paniniwala nila. Ito naman din ang paniniwala ko. Kung birahin mo ng birahin yung mga paniniwala namin, okay lang, walang problema. Kahit yurakan mo ng pagkatao ko, walang problema. Sa akin, walang problema, okay lang yun. Basta ako, ipagtatanggol ko yung Duterte kasi nakikita ko na meron silang nagagawa sa ating bansa na hindi kayang gawin nung amo nila. Alam din nila yon. Pero halimbawa ako, BBM vlogger ako, nahihirapan na ako. Tangina, gusto ko nang umalis. Ayoko na rito. Pero hindi ata pwede. Yun lang ang sa akin. Parang delikado magiging buhay mo pag umalis ka doon. Ang dami mo nang nakuha sigurong kung sumusweldo ka talaga doon, ang dami mo nang nakuha. 'Di ba? Aalis ka, baka pag-initan ka pag umalis ka. O kaya talagang gusto mo nang lumipat ng paniniwala mo. Pwera na lang kung hindi ka bayad. Kasi kung hindi ka bayad at may sarili kang kalayaan, pumili kung sino talaga ang gusto mo, walang problema. Ako sa mga kuya ko sa kabila, kahit BBM vlogger, we love you. Trabaho natin yan, trabaho nyo na rin yan. Kung dyan kayo mas mayaman, dyan kayo mas nakakakuha ng pera, at dyan kayo pumupogi, dyan kayo tumatalino, professional sila, wala tayong problema dyan. Love ko pa rin yung mga yan. Pero ako, hindi nyo rin mapipigilan na magsabi ako ng katotohanan kasi ito nararamdaman ko eh. Mulat sa pool, magkakasama na kami niyan sa pagbablog ng paniniwala na Uniteam. Kaso nga lang talaga, nadudumihan na talaga ako sa administrasyon ngayon. Kaya ayoko na.
Oh, di ba mga kapatid? Taga Cebu si Elena, shoutout sa iyo. Taga Cebu si Elena, shoutout sa iyo. May ganun na. Professional na bayaran. Siguro ko ano yun sila kasi kung ano yung pipiliin nila, yun yung landas nila. Mga pansamantala lang yan. Ako kasi, mga sir, mga ma'am, doon kasi ako sa gusto ko nakikitang totoo. Yun ako eh. Nakikita ko, ay ba't ganun? Hindi niya na pinagtatanggol si BP Sara. Ba't ganun? Hinihiring si BP Sara, hinahayaan lang ni BBM. Okay naman si BP Sara, nagtatrabaho, nakikita ko. Tapos iba yung lumalabas sa media, iba din ang lumalabas kay BP Sara sa mga page or sa page ni BP Sara or OBP. Okay naman tumutulong naman. Ba't hindi ito binabalita? Yun, nananaliksik po kasi ako. So matagal na kasi ako dito nagbablog. Kaya nakikita ko kung sino yung tama. Nakikita ko rin na ang hirap ng ipagtanggol yung kabila. Kaya kumalas na ako matagal ng panahon na. Ano yun? Panahon ng Uniteam yun. Mga unang taon. Talagang nahihirapan na akong ipagtanggol. Sabi ko, ayoko na. Marami na rin namang mga kumalas. Yung si KPL, Idol KPL, si Sir Badong. Basta lahat ng naiisip nyo, magkakasama yan sa Uniteam. Kaso nagkalasan. Wala na talaga, ayaw na nila. Excuse me po, nadigay. May kilala akong vlogger, andyan sa kasama ni Bangag. Wala siyang freedom, may mata kahit saan siya pumunta. O yun ang mahirap. Kapag nandun ka na, hindi ka na pwedeng kumalas o kahit pang anong gawin mo, tama na. Halimbawa, ganito, lilipat ako or ayoko na, magre-resign na po ako. Yun nga lang, hindi ka pwedeng magtanggol sa Duterte. Kung gusto mo na yung Duterte, wala na, diyan ka na talaga. Kumbaga, lulunukin mo na lang yan. Paninindigan nyo na lang yan. Pero uulitin ko, wala. Kung ganyan talaga sila, taas ang dalawang kamay ko. We love you. Yun lang ang masasabi ko. Yan ang pinagtatanggol nyo, hindi nyo man kami pinepersonal, okay lang din. Kaso, si BP Sara, masyado nang napepersonal. Kaya nandito kami para ayusin or ipagtanggol si BP Sara. Kasi hindi naman talaga masama si BP Sara. Hindi naman kasi talaga masama ang mga Duterte. May nagagawa naman talaga sila sa lahat ng mga natanong kong mga taga dito sa aming lugar. Duterte pa rin sila. Bakit? Gusto nila, naramdaman kasi nila, Duterte, magaling to, magaling. Mag-alas stress na. Hindi pa tayo tapos ba't mag-alas stress na 3:30, magsusundo na naman ako eh. Wow, ang bilis ng oras. Meron pa tayong ibang sikasuin, marami pa tayong panonoorin. Ang daldal ko kasi. Babes, ituloy muna natin to ha. Ang papangit at bobo, bobo, panis. Nagpapakalat ng fake news daw according sa mga alam nyo, wag na kayong manunood doon sa mga taga-kabila kung talagang sumusuporta kayo sa mga Duterte. Kasi ang tataas ng views nila. Ako, yun lang, ang tataas mo talaga. Saludo ako. Ayan, may mga kaibigan po tayo talaga dyan. Sorry sa inyo sa mga nanonood ngayon. May mga kaibigan talaga ako dyan. Pero nire-respeto ko mga paniniwala nila. Pero ako, uulitin ko sa inyo hindi ako papayag na basta ginaganyan na lang nila si BP Sara. Ipagtatanggol ko rin si BP Sara kasi nga alam kong mabuti itong Vice President natin. Para sa 2028 po siya. Sabi ko sa inyo, lahat gagawin ko sa channel na to para kay BP Sara. Maggagawa tayo ng mga jingle song, aawit tayo para kay BP Sara. At pupunta tayo siguro ng Davao. Magtatanong tayo sa mga tao kung sino mga gusto nila. Susubukan natin gawin yan pagdating po ng eleksyon. Wow! Hindi ako nanonood pero kinuyog ako sa comment sa FB. Oo, wala ka na magagawa doon sa FB. Yung iba kasi doon trolls, yung iba talaga mga naniniwala din. Kung kinuyog ka man siguro mga 100,000 lang yun. Yung mga 31 million na bumoto kay BBM, halos kumalas na rin siguro yun. Yung iba galing din kay BP Sara yon, kaya naging, di ba, 32 million. Hindi naman 32 million plus 31 million eh. Yung iba, mga galing din yung kay BP Sara at na-influensyahan, kaya binoto na rin si BBM. Kaya siguro mga 100,000, 200,000, ganun na lang siguro yung kanilang mga magtotroll sa'yo, yung mga yayariin ka talaga. O sabihin mo na 1 million, no? Durugin ka, puro ka Duterte. Yari ka dun, tuyog ka dun. Pagka ganun, mag-vlog ka na madam, sisikat ka na. Good or bad publicity. Yun. Ako man, okay lang din. Kahit
dumugin ako ng mga kuya natin dyan. Tinatanggap ko yun. Matagal na tayo sa pagbablog. Ano mang panglalait ang gawin nila sa atin, tayo, pagtatanggol natin si BP Sara. Ayaw natin ng korupsyon, ayaw natin ng pangit na pamamalakad ng gobyerno, kaya ho tayo nandito. Okay? Sabi pa ni isa ako sa bumoto kay Bangag kasi Iloca. Ay, syak mo ta, Ilocano ka. Nakatira ako sa La Union dati. Yan, love na love ko yun siguro 3 taon, 4 na taon. Nung bata ako, yan sa side kasi ng mama ko, no. Nag-aral din ako diyan, 2 years. So parang 3 years. Maraming beses na, so pero hindi pa rin ako masyadong nakakapagsalita ng Ilocano dahil medyo nahalo-halo na Kapampangan, tas ngayon Bisaya. So di atay. Okay, gawin tayo. Okay, mga 3:30, madamdama pa. Okay, play na natin. Stupid si Bonoan! Oo. Tubig tayo. Wala kang sinasabing ganon! Kingina mo! Sabi nga ng kapatid mo, ang sarap mong hambalusin. Masyado kang mayabang. May sinabi ka na ba tungkol sa flood control? Ay, yawag yabang. Pastupid. Oo nga, no, dapat minura nyo si Dison. Ayop ka, Dison, stupid, nakakadismaya ka. Bakit kasi nilagyan mo ng ispalto na kapag binabaran lang ng tubig ay magigiba na? Yun na inisip ko Alam nyo namang EDSA yun? EDSA yun Ba't nilagyan nyo ng ispalto lang? Sana semento na. O kaya pinaganda nyo yung pinaka-ground para hindi bumiga. Yung mga ganun. Tanginan, tatalinin yung mga nandiyan. Yan, daming yung pondo. Pero bakit hindi nyo naisip yun? Shit! Stupid ka pa. Pera ng taong bayan, trilyon ang Yes, Madam Sorina, work lang dyan. Yo. halaga, bumabaha ang Luzon. Bumabaha ang Bulacan, bumabaha ang Pampanga, bumabaha ang Metro Manila. Tapos kayo dyan, nag-i-impeachment, mayabang ka pa, sasabihin mo pang stupid, hindi ka nga makapagsalita tungkol sa nangyayaring yan. Oo. BP Sara lang, naka-target lock sila no? Morco Zo Erwin, tagapagtanggol ng magnanakaw. Ano ba, yung mga taga-kabila? Ano bang sinasabi mo? Tagapagtanggol ng Marcos o tagapagtanggol ng Duterte? O kinamday kingdom come. Dekind. Oh, yun nga kasi naturing kong pastor, dapat alam mo kung sino yung mabuti at masama, di ba? Pangit yan. Pastor ka tapos ginagamit mo salita ng Diyos kahit alam mo nang masama, di ba? Erwin, nandiyan ba si Morco Erwin? Ang sarap kurutin ng maliliit na mga hayop na mga yan. Erwin, kung nandiyan ka, pwede ka bang mag-comment? Tatanungin ko lang, ano ba, kanino ka ba sumusuporta? Kay BBM o kay ating Duterte? Diyan sa mga, ayan, sa mga kakapasok lang, palike naman, papindot naman ng ating video diyan. Di ba? Magagalit taong bayan sa inyo, ako na nagsasabi, dahil ako taong bayan ako. Ordinaryong taong bayan na nagsasalita para sa mga kasintulad ko. Kahalintulad ko ng sitwasyon. Kami, alam na namin, nagnakaw yung mga taga-gobyerno tapos Sara Duterte ang paparusahan ninyo. Di ba? Sabi, ang daming pagnanakaw, ang daming sa flood control. Pero ang ginagawa, impeachment. Wow, ang galing. Takot kasi kayo, mga animal kayo. Yon, wala silang mga yagballs. Takot kasi sila. Kasi nga malakas yung administrasyon ngayon. Kahit yung mga dilawan, sa akin lang pananaw ko lang to, mga takot din kayo. Dati ayaw nyo kay Marcos. Si Mama Lenlen, ayaw niya Anong nangyari? Ba't gusto nyo na? Kasi may kapangyarihan. Ngayon, pagdating ng eleksyon, kalas-kalas na. Kanya-kanyang bakbakan na ulit. Kaso, ang matitira, BP Sara. Sayang ang bayot. O hindi ko sinabi na bayot. At yun na nga mga kababayan,
Ano na ang masasabi mo? Ay, natapos na pala. Kung Meron ba- mayroon kayong Meron pa tayong panonorin yun nga, yung anong mangyayari kay Congressman. Ito. Siguro baka hindi na tayo abutin ng 3:30, pero alamin lang natin kung sinong mauupo talaga. Kay Attorney Libayon. Okay, so nabalitaan nyo naman po siguro na today, August 27, 2026, alias Mangudadatu po ako ng tuloy-tuloy para mas efficient po yung time natin. Okay, so going back po, yung i-discuss ko talaga, ano ba yung Ito, dire-diretso natin kasi napakahalaga po ng sinasabi ni Attorney rito. Attorney, huwag mo naman akong i-copyright. May na lang naman views ko, eh. Maraming salamat po, sir, ha. Ang reaction video lang at gusto ko rin kasi namin na kahit pa paano naman may nalalaman kami, tsaka mayayaman naman na po kayo. Huwag niyo po kami i-copyright. Elena, pakisabihan po sila, ha. Joke lang. Inutusan nino. Ma'am Elena, standby lang kayo dyan na aalamin na natin ito na. kung essence talaga nung tinatawag na second placer rule. So, nangyayari po yan yung second placer rule kasi in past decisions of the Supreme Court, meron po kasing distinction as to the ground na gagamitin pag nag-file po ng disqualification case against a certain candidate. So under our election laws po kasi merong dalawang grounds pag magpapa-disqualify po kayo. Yung isang ground po dyan is for violation of election offenses. Ito po yung mga, let's say, mag-vote buying kayo, mag-perform kayo ng intimidation, terrorism, para lang ma-convince yung pagkuha po ng boto ng mga botante. And then yung pangalawang ground naman po is yung disqualification via the cancellation of the certificate of candidacy. So yung pinaka-common ground dito is either improper yung residency, lacking yung residency requirement, or yung sa citizenship issue naman. Kasi kung let's say US citizen ka pala pero dineclare mo doon Filipino, di pwede ka po ma-disqualify niyan due to material misrepresentation yung tawag po dun sa certificate of candidacy mo. So again, yung first po is for election offenses at pangalawa naman po is for cancellation of the certificate of candidacy due to material misrepresentation. So yung second place rule po, based on past decisions ng Supreme Court, nag-a-apply yun siya sa situation kung saan makancel yung certificate of candidacy. So, ang logic po behind nun sa past decisions sa Supreme Court, since kinancel yung certificate of candidacy, yung epekto daw po nun ay parang wala talagang naging kandidato from the start. Therefore, kung wala talagang kandidato, in effect, hindi daw talaga siya binoto ng taong bayan. Yun yung pinaka-logic behind it. Pero in reality, ang nangyayari po kasi, despite the pendency of the DQ case, ay nasasama pa rin po sa printing of ballots yung kandidato. Tapos kung nasama siya sa printing of ballots, ay naboboto pa rin po talaga siya ng tao. Tapos ang nangyayari, pag binoto yung candidate na yon, tapos makakuha po siya ng majority vote of the electorate, ang dating niya ngayon, parang meron siyang mandato or support ng majority, pero mawawala po siya or hindi po siya ma-elect kasi nga madidisqualify siya at makakancel yung certificate of candidacy niya. So because of that logic nga po na since cancel yung candidate despite him getting the majority, it is equivalent daw po na parang walang kandidato to begin with kasi nga cancel, di ba, from the start. So ngayon, yung second place, yung past interpretation doon ay parang siya daw po talaga yung binoto nung taong bayan. Kaya nagkaroon nung second placer rule na tinatawag. So ang masasabi ko lang po dyan, and nung binasa ko yung decision, natuwa naman ako na yun din pala, yung rational talaga nung Supreme Court din, isa sa rational nila. So ito po yung part na yun ang in-explain ko. In summary, in addition to what was held by the SC, ang masasabi ko lang is that the will of the people should never be decided by a mere technicality since that is a constitutional right. After all, tandaan po natin yung right natin pagboto is a constitutional right po yan. So hindi siya dapat na babaliwala or na disregard just because of technicalities. Kasi yung pinaka-technicality nga dito is nasasama sa printing of ballots, pinili ng majority, pero since later na desisyonan yung DQ case ay biglang mawawala yun siya, tapos papaupuin yung second place. So anyway, continuing po, ang sinabi ko, therefore, the second placer should not take the place of the candidate voted by the majority of the people just because of a technicality. At ang rason po is very simple. Since that second place candidate was never chosen by the people. Diba? Tandaan po natin, paano ka ba ma-elect? You have to get the mandate of the majority. Diba? So, unfair naman, hindi binoto ng majority tapos biglang magiging elected official ng taong bayan. Yan po yung pinaka nakikita ko talaga dyan before. At ito yung mga personal comments ko na ever since nadidiscuss itong second placer rule. Kaya kahit ako personally, hindi ako pabor dito. Kasi naghihirap po yung taong bayan. Pumila sila, bumoto sila, binoto po nila yung gusto nila.
'di ba? Para manalo. Ang init-init pagbotohan, 'di ba? Kailangan mo pa talaga mag-effort. Ngayon, madi-disqualify 'yon, yung binoto mo. Tapos ang ilalagay nila, yung second placer lang. Hindi naman 'yon ang nanalo. Kaya kung titignan mo, hindi ka gusto ng tao, pero bakit ikaw ang tinalagan ng COMELEC? Before, pero of course, since may decision yung Supreme Court, we just have to follow it. And yun nga po, natutuwa lang ako kasi at least inabandon na ng Supreme Court. Tapos yung reasoning din talaga nila was based na walang will of the majority yung second place. Okay, and then yung kinlarify po ng Supreme Court dito na since walang will of majority yung second place, therefore hindi siya dapat makonsider as elected. So in effect, parang wala pong election na nangyari. So pag ganun, there is a vacancy in the seat, aakyat ngayon yung vice governor kasi in this case, governor po yung nawala sa position. So yan lang naman po talaga yung second placer rule na yan at yung sa mga disqualification cases natin. So maganda lang po talaga ngayon na So yun naman pala, may copy naman po talaga sila kung sino dapat ang umupo. Bakit hindi inupo yung vice governor? Bakit kailangan may second placer sila? Malamang alam na nila yan. clarify na yan, natanggal na po yan. Kasi at least fully respected na po talaga yung will of the majority kahit anong mangyari. Kahit na po anong ground na gamitin for disqualification. Ayun. Okay, so ngayon po na hopefully mas naintindihan na ninyo itong spirit nitong second placer rule, abandonment of the second placer rule, ay pag-usapan na po natin yung tungkol naman kay Congressman Abante, whether or not applicable ba to sa situation or sa case po niya. Ayan. Time out lang muna mga Kasimor. Just a reminder lang po na hopefully you can subscribe po sa YouTube channel ko kasi libre naman po yung YouTube subscription. Currently po, 45% sa inyo lang yung nanonood sa akin regularly na nakasubscribe. So mas madami po kayong hindi nakasubscribe. At ang request ko lang po ay kung nakailang ulit na po kayo manood sa videos Karamihan ganun yung sa akin din, ang karamihan ng nanonood yung mga hindi pa po nakasubscribe. versus COMELEC. So ito po yung case na pinakita ko sa inyo. And then yung relevant lang pong provision natin dito ay ito yung sinabi ng Supreme Court. The Supreme Court clarified that its ruling is limited to local elective positions covered by the Local Government Code. The case did not address the application or non-application of the second placer rule or succession rules for national elective positions as these issues were not raised before the court. Okay? So yung klaro lang po talaga, yung Magundadato case is applicable to local elective positions covered by the LGC or the Local Government Code. So ngayon, ang next question natin, covered ba ng Local Government Code yung position ng congressman? So yung position ng congressman po, that is a constitutional position, meaning directly po yung constitution yung gumagawa ng position ng member, House of Representatives, at yung constitution din po yung naglagay ng mga requirements kung paano po maging congressman. So in simple terms, hindi po automatically covered yung congressman because of this decision lang. However, ang next pong iti-take note natin dito, ang sabi naman ng Supreme Court, the case did not address the application or non-application. So, ibig sabihin, pwede rin siya mag-apply sa congressman, pero in this case, hindi lang in-address directly sa kaso na to kasi nga yung position na involved is for the position of governor. Okay, so ngayon po, kung ako ang tatanungin ninyo kung whether or not pwede ba i-argue na applicable to kay Congressman Abante, ang sagot ko po dyan ay possible po. This can be argued na applicable siya to the case of Congressman Abante. Kasi the second placer rule in past cases applies also to members of Congress. So ang klaro lang so far, inabandon siya for a government position. Hindi lang siya klaro sa position of Congress ngayon kasi wala pang actual decision yung Supreme Court. Pero ang tingin ko po ay pwede yan i-argue na kasama din. Kasi dati nga ginagamit siya for the benefit of members of the House of Representatives. So of course, logic would dictate na pwede rin siya gamitin para sa hindi naman benefit ng mga congressman. Diba? So yung maganda na lang po, naaabangan natin dito ngayon kasi ang alam ko po may final si Congressman Joey Uye ng petition sa Supreme Court. Tingnan na lang natin kung ma-address ba itong issue between Kong Abante and Kong Uy ng Supreme Court. Tapos kung ma-address yun dun, at least magkaka-clear jurisprudence na po tayo kung paano yung application nitong pag-abandon ng second placer rule sa mga congressman naman. So again, currently po ang sabi dun sa Magundadato case, applicable lang yun sa mga local government code positions. Pero if we look at the spirit of the law, the arguments used by the Supreme Court, ang tingin ko po posible rin siya magamit against mga positions involving the House of Representatives. But we will just have to wait and see until
na madesisyonan na po ng Supreme Court yung petition ni Congressman Uy against COMELEC and Congressman Abante. So if you want to read more about this po at maintindihan nyo talaga yung spirit of the decision, basahin nyo lang po itong Supreme Court case at yung pinaka-relevant provision dito or discussion ay nasa page 32 onwards. So ito po, page 32, the second placer rule is Public naman tong ano na to binabasa niya. hereby abandoned. So everything that I have discussed ay makikita nyo naman po yun dito. Tapos kung intindihin nyo talaga itong explanation ng Supreme Court, ang tingin ko po talaga there is a possibility na applicable din siya sa mga congressmen. It's just that in this case kasi governor yung position, so yun lang yung directly na address nila. At yung sinabi naman sa press briefer nga, di ba? The case did not address the application or non-application as these issues were not raised. Hindi kasi pinag-usapan sa korte. So therefore, hindi rin dapat pangunahan ng Supreme Court. Pero kung ako nga po ang tatanungin nyo, tingin ko posible din po mag-applicable to Kasi ito po, itong part na to ng discussion, tingnan niyo. Accordingly, regardless of the nature of the proceedings, whether disqualification under Section 12 and 68 of the OEC and Section 40 of the LGC, denial cancellation of COC under Section 78 OEC, itong mga provisions kasi na to, itong mga OEC, applicable din po to sa mga congressman. And like what I stated earlier, kung pwede makuha yung benefit ng second placer rule ng congressman, then logic would dictate na yung kabaliktaran nun would also apply. So ang posible lang po mangyari sa mga congressman cases, and this one is just for discussion purposes na lang po para maintindihan nyo talaga yung spirit ng batas. Sa positions po kasi ng pagiging congressman, wala naman pong vice congressman, di ba? So kung ma-declare as cancelled yung COC nung number 1, ang most likely mangyayari po niyan ay magkakaroon ng special election kasi yun po yung mandatory ng constitution. Kaso, wag na. Baka kasi magkaroon nun ng dayaan May vacancy in Congress, dapat magtawag Dapat matutukan ng special election. Tapos yung best example na lang po or para mas maintindihan ninyo, tingnan nyo na lang po yung sa district nila Congressman Barzaga. Di ba na-expel po si Congressman Barzaga, so nagkaroon ng vacancy. So pag may vacancy, special election po yung mangyayari sa mga congressman. Wala pong aakyat niyan. Hindi po yung board member aakyat or yung number 1 ka. Biri mo, dinisqualify nila, no? Kaya ang gusto lang naman nun, katarungan para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa taong bayan, kahit hindi mahirap. Kasi nag-iingay siya para sa korupsyon. Diba? Tapos anong ginawa sa kanya? Pinatahimik, Councilor, yung dinisqualify. ng isang city yung aakyat sa district representatives. Kasi again, yung mga positions ng board member, councilor, those are local government code positions, whereas pag congressman, constitutional position po yun. So yung remedy, magsa-special election. Yun lang po yung magiging difference. Pero as to the second placer rule abandonment, tingin ko posible din to mag-extend. Kasi same po yung mga legal principles. And as a matter of fact, in this case, merong mga HRET decisions na ginawang basis din po ng Supreme Court sa kaso na to. So ito po, makita ninyo. See also Ocampo versus House of Representatives Electoral Tribunal. So itong HRET, this is an electoral tribunal ng Congress, ng House of Representatives. So these are mga signs, kung ako lang po tatanungin ninyo, na pwede talaga mag-extend kasi mga legal principles involving electoral tribunals ng House ay ginagamit Okay, so kung gusto nyo po mapanood yung day 19 ng impeachment trial ni VP Sara, kung saan Ayun na, tapos na mga kapatid. Okay, hanggang dito na lamang, no? Maraming salamat po sa inyong panonood. At least nabigyan po tayo ng linaw. Napakahalaga po lagi ng ating mga pinanunood dahil hindi po ito bias. Sila yung bias tayo siguro. Dahil maka-Duterte tayo. Pero sa mga bias media, dapat tapat silang magbalita, hindi lang isang Shout out sa Jessica Soho dahil pag nanonood ako doon yung mga katakot-takot na korupsyon, talagang inilalabas nila. Napakagandang bagay yun. Kasi ang alam ko, si Jessica Soho, parang, ito lang opinion lang naman. Parang ayaw din naman niya kasi kay BBM. Kaya magandang paraan yung mga pinanonood natin sa programa ng Jessica Soho. Yung mga korupsyon, katakot-takot na korupsyon. Yun, manood po kayo, laging ibinabalita po yung ganun. Napakaganda nun kasi hindi ho inilalabas ng mga bias media yung mga ganung balita di ba? Okay. Ayan, dito na ho muna tayo nagtatapos. Basta sa mga nakakalam dyan, tuwing alas 2 pasado o alas 2:10, 2:10, 2:05, mga ganyan. Basta pasado alas 2 or alas 2, magla-live po tayo lagi. Pipilitin ko po yan. Kasi mukhang nandito yung algorithm sa bandang alas 2. Kasi minsan pag maaga parang wala So tuwing alas 2 na po tayo, samahan nyo po ako laging mag-live. Yan, maraming salamat. Pwede po kayong mag-team replay. Kapag halimbawang naabutan kayo ng replay,
i-forward nyo lang ng konti pag nasa bandang unahan kayo kasi nag-i-intro pa tayo doon. Pinaparami yung nanonood. Wow, pinaparami. Wala naman nanonood. Tayo-tayo na lang, mga solid. Hindi. Nasira lang ho kasi ang ating algorithm. Pero sa tulong ho ninyo, napakalaking bagay ng like. Isang malaking kilig sa akin ng isang pindot nyo na like. So, kita nyo, mas marami na ho yung nag-like kaysa doon sa nanonood. Yan. Para sa akin, okay yun. Elena, shout out. Mila, Chavez, takot sila kaya pinatahimik nila. Alam naman ang totoo ng tong na yan. Sabi ni ganun. Totoo yun mga kaibigan dahil yung mga kababayan ho natin, hindi na po sila tanga-tanga para lasunin tayo. No? Hindi naman nakatulad dati na nasisilaw tayo or naniniwala agad tayo sa mga bias media kasi yun lang ang lumalabas eh. Pero itong mga social media, Facebook, YouTube at kung ano-ano pa, ito kasi yung bagong platform, ito yung bagong media na pinaniniwalaan na halos ng mga kababayan nating Pilipino, although meron talagang mga fake news, pero madali naman ang hilutin yun eh. Madali naman ang tignan kung ano talaga yung totoo. Manood ka lang, manaliksik ka. No, wag puro bias media, wag kayong manood doon. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood, babes. Sino po ba yung iba? Morcos, Sorina. Yan, baka nagtatrabaho yan habang nakikinig. At sa iba pa po, sila Lokreng absent pero mamaya baka magti-team replay yan. Ronald at sa iba pa pong nanonood ng mga silent viewer natin dyan. Maraming salamat po. And, syempre, break it down. Thank you.